Zephy, ang problema, seryosong tanong ko kay Elias pagkatapos niyang makipag-usap sa kung sino kanina. Kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng mood nito at biglang naging seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Si Liam. Itinransfer siya sa FE dahil bigla siyang naglimampu paghahati 50 kanina. Seryosong wika niya habang halata ang lungkot sa kanyang boses. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang nagulat ako sa narinig ko mula sa kanya. So, ano pa ang hinihintay mo? Kailangan ka niya, seryosong sagot ko. Ihahatid muna kita sa bahay tapos pupuntahan ko siya, seryosong sagot nito pero halata sa boses niya ang lungkot. Alam kong sobrang nag-aalala ito sa kalagayan ng sariling anak kaya naman hindi ko maiwasan makaramdam ng pag-alala. Hindi ako bato para hindi maramdaman ang kung anuman ang nararamdaman nitong si Elias ngayon. Elias, ano ka ba? Kailangan ka ng anak mo. Makakapaghintay ang pag-uwi ng bahay. Pwede naman na dumiretso na muna tayo doon seryosong sagot ko sa kanya. Galit ako sa mga nangyari noon pero wala akong balak na idamay ang isang walang kamuwang-muwang na bata na nakikipaglaban sa isang malubhang sakit. Ayaw kong makipagkumpetensya sa kanya, lalo na at isang inosente si Liam, kahit na naging bunga pa siya sa pagtataksil sa akin ni Elias noon. Are you sure about this, Mary? Ayos lang ba sa iyo na sa hospital muna tayo? Seryosong tanong niya. Dahan-dahan naman akong tumango. Naman. Walang problema. Ngayon kahigit na kailangan ng anak mo, kaya huwag mo siyang paghintayin, seryosong sagot ko sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago tumango. Yeh! Kailangan ako ni Liam. Hindi ko alam kung ano ang mali at kung bakit siya pa. Siguro dahil habang ipinagbubuntis siya noon ni Rebecca, hindi naging maayos ang naging pundasyon niya sa sinapupunan nito, seryoso niyang sambit. Hindi naman ako nakaimik. Ayaw ko nang magtanong sa kanya tungkol sa anak niyang si Liam at kay Rebecca. Baka mas lalo lang din kasi akong masaktan Ang pananahimik ko ay naging senyales na din kay Elias na ituon ang buo niyang atensyon sa kanyang pagdadrive. Kaagad naman kaming nakarating ng Valdez Medical Center, kung saan kaagad din kaming sinalubong ng doktor on duty na nagmumonitor sa kondisyon ni Liam. I am sorry, Doc. Elias. Kailangan namin i-transfer sa AV si Liam dahil sa biglang pagbaba ng oxygen level ng kanyang katawan at ang pagtaas ng kanyang heart rate, wika ng doktor. Hindi umimik si Elias bagkos mabilis lang ang hakbang nito habang tahimik naman akong nakasunod sa kanya. Doktor din ako at kapag mga ganitong senaryo alam kong malubha ang kalagayan ng anak niya. Nakarating kami ng AC kung saan kaagad na nagsuot ng medical suit si Elias samantalang tahimik naman akong nagpaiwan dito sa labas ng Sa isang salamin na bintana, natatanaw ko ang anak niyang si Liam kung saan hindi ko maiwasan na maawa nang mapansin ko ang maraming tubo na nakakabit sa maliit nitong katawan. Hindi naman ako bato para hindi makaramdam ng awa para sa bata. Labas siya sa galit ko sa kanyang ina at kagaya ng iba dyan, wala akong ibang hangad kundi ang gumaling siya. Mary, hayop ka. Kung ganoon, totoo ang nabalitaan ko na buhay ka. Nakatutok ang paningin ko sa anak ni Elias na nakaratay nang marinig ko ang isang familiar at galit na boses. Pagbaling ko ng tingin hindi ko maiwasan na mapaigit dahil sa sakit ng pisngi nang biglang nalang tumama sa pisngi ko ang palad ni Rebecca. Hindi ko napaghandaan iyon kaya hindi ako nakailag. Biglang sakalay din ng galit sa puso ko. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit muntik na kaming mamatay ni Elizabeth 3 years ago tapos ang lakas na loob niyang sampalin ako. God, saan humuhugot ng kapal ng mukha ang babaeng ito? Ano ang ginagawa mo dito? Ha? Patay ka na. Patay ka na. Ano ang ginagawa mo dito? Galit niyang tanong sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit kaya naman hindi ko na din napigilan pa ang pag-angat ng kamay ko sa at diretso iyong dumapo sa pisngi niya. Sinigurado ko na mas doble ang lakas ng sampal na iginawad ko sa kanya kumapara sa ginawa niya sa akin kanina. Buhay pa ako, Rebecca. Buhay na buhay pa ako at nagbalik ako para singilin ka sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Galit at puno ng pangigigil kong sagot sa kanya. Kaagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat habang hawak niya ang nasaktan niyang pisngi mula sa pagkakasampal ko. Zephy, ang problema, seryosong tanong ko kay Elias pagkatapos niyang makipag-usap sa kung sino kanina.
Kapansin-pansin ang biglang pagbabago ng mood nito at biglang naging seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Si Liam. Itinransfer siya sa FE dahil bigla siyang naglimampu paghahati 50 kanina. Seryosong wika niya habang halata ang lungkot sa kanyang boses. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang nagulat ako sa narinig ko mula sa kanya. So, ano pa ang hinihintay mo? Kailangan ka niya, seryosong sagot ko. Ihahatid muna kita sa bahay tapos pupuntahan ko siya, seryosong sagot nito pero halata sa boses niya ang lungkot. Alam kong sobrang nag-aalala ito sa kalagayan ng sariling anak kaya naman hindi ko maiwasan makaramdam ng pag-alala. Hindi ako bato para hindi maramdaman ang kung anuman ang nararamdaman nitong si Elias ngayon. Elias, ano ka ba? Kailangan ka ng anak mo. Makakapaghintay ang pag-uwi ng bahay. Pwede naman na dumiretso na muna tayo doon seryosong sagot ko sa kanya. Galit ako sa mga nangyari noon pero wala akong balak na idamay ang isang walang kamuwang-muwang na bata na nakikipaglaban sa isang malubhang sakit. Ayaw kong makipagkumpetensya sa kanya, lalo na at isang inosente si Liam kahit na naging bunga pa siya sa pagtataksil sa akin ni Elias noon. Are you sure about this, Mary? Ayos lang ba sa iyo na sa hospital muna tayo? Seryosong tanong niya. Dahan-dahan naman akong tumango. Naman. Walang problema. Ngayon kahigit na kailangan ng anak mo, kaya huwag mo siyang paghintayin, seryosong sagot ko sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago tumango. Yeh! Kailangan ako ni Liam. Hindi ko alam kung ano ang mali at kung bakit siya pa. Siguro dahil habang ipinagbubuntis siya noon ni Rebecca, hindi naging maayos ang naging pundasyon niya sa sinapupunan nito, seryoso niyang sambit. Hindi naman ako nakaimik. Ayaw ko nang magtanong sa kanya tungkol sa anak niyang si Liam at kay Rebecca. Baka mas lalo lang din kasi akong masaktan Ang pananahimik ko ay naging senyales na din kay Elias na ituon ang buo niyang atensyon sa kanyang pagdadrive. Kaagad naman kaming nakarating ng Valdez Medical Center, kung saan kaagad din kaming sinalubong ng doktor on duty na nagmumonitor sa kondisyon ni Liam. I am sorry, Doc. Elias. Kailangan namin i-transfer sa AV si Liam dahil sa biglang pagbaba ng oxygen level ng kanyang katawan at ang pagtaas ng kanyang heart rate, wika ng doktor. Hindi umimik si Elias bagkos mabilis lang ang hakbang nito habang tahimik naman akong nakasunod sa kanya. Doktor din ako at kapag mga ganitong senaryo alam kong malubha ang kalagayan ng anak niya. Nakarating kami ng AC kung saan kaagad na nagsuot ng medical suit si Elias samantalang tahimik naman akong nagpaiwan dito sa labas ng Sa isang salamin na bintana, natatanaw ko ang anak niyang si Liam kung saan hindi ko maiwasan na maawa nang mapansin ko ang maraming tubo na nakakabit sa maliit nitong katawan. Hindi naman ako bato para hindi makaramdam ng awa para sa bata. Labas siya sa galit ko sa kanyang ina at kagaya ng iba dyan, wala akong ibang hangad kundi ang gumaling siya. Mary, hayop ka. Kung ganoon, totoo ang nabalitaan ko na buhay ka, nakatutok ang paningin ko sa anak ni Elias na nakaratay nang marinig ko ang isang familiar at galit na boses. Pagbaling ko ng tingin hindi ko maiwasan na mapaigit, dahil sa sakit ng pisngi nang biglang nalang tumama sa pisngi ko ang palad ni Rebecca. Hindi ko napaghandaan iyon kaya hindi ako nakailag. Biglang sakalay din ng galit sa puso ko. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit muntik na kaming mamatay ni Elizabeth 3 years ago, tapos ang lakas na loob niyang sampalin ako. God, saan humuhugot ng kapal ng mukha ang babaeng ito? Ano ang ginagawa mo dito? Ha? Patay ka na. Patay ka na. Ano ang ginagawa mo dito? Galit niyang tanong sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit kaya naman hindi ko na din napigilan pa ang pag-angat ng kamay ko sa at diretso iyong dumapo sa pisngi niya. Sinigurado ko na mas doble ang lakas ng sampal na iginawad ko sa kanya kumapara sa ginawa niya sa akin kanina. Buhay pa ako, Rebecca. Buhay na buhay pa ako at nagbalik ako para singilin ka sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Galit at puno ng pangigigil kong sagot sa kanya. Kaagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat habang hawak niya ang nasaktan niyang pisngi mula sa pagkakasampal ko. Akala mo hindi ko alam ang ginawa mo sa amin noon? Nagkakamali ka, Rebecca. Malas mo lang dahil nabuhay kami. Malas mo dahil nakabalik akong buhay, galit kong wika sa kanya.
Kung kanina galit ang nakikita ko sa mga mata niya, napalitan na iyon gayon ng takot. Huwag kang mambintang, Mary. Wala kang ebidensya, seryosong sambit niya. Peke naman akong tumawa. Pinakatitigan ko siya at ngayon ko lang napagtanto ang malaking pagbabago sa hitsura niya. Wala na ang dating sopistikada, sexy at magandang si Rebecca. Ang laki ng ipinagbago ng physical na kaanyuan niya at kahit na ayaw niyang sabihin sa akin, alam kong may something din sa kalusugan niya ngayon. Nanlalalim ang mga mata niya at tuyot din ang kanyang balat. Ibang-iba siya sa dating Rebecca na nakilala ko. Siguro kung hindi niya ako sinampal kanina at nakasalubong ko lang siya sa isang lugar, baka hindi ko siya makilala eh. Walang ebidensya. Well, hindi ko na kailangan pa ng ebidensya kung ano ang ginawa mo sa amin noon. Hindi ako papayag na ganoon na lang at basta ka na lang makaligtas sa ginawa mong krimen 3 years ago, seryosong sambit ko. Lalong naglumikot ang mga mata niya at hindi na siya makatingin ng diretso sa akin. Ngayon ko napagtanto na wala nga talaga akong dapat na ikatakot sa babaeng ito. Mukha siyang hopeless pero syempre ayaw ko pa rin magtiwala sa panahon ngayon. Ayaw ko siyang bigyan ng sansa na muli niyang gawin ang ginawa niya dati sa amin ng anak ko. Nasa likod ko si Elias at hindi niya ako pababayaan. Nakalimutan mo na ba ako ang ina ng anak niya at ako ang mas papaboran niya kumpara sa iyo na ilang taon nang nawala at siguro hindi na mabilang kung ilang lalaki na ang dumaan sa buhay mo para makasurvive. Buong pagmamalaki sa boses na sagot niya sa akin. Really? Well, tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang mas papanigan ni Elias. May anak nga kayo, pero nakita mo ba ang sitwasyon ng anak mo ngayon? Mahal mo ba talaga siya? Seryosong tanong ko habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. I think hindi. Hindi mo mahal ang sarili mong laman at dugo dahil imbes na siya ang unahin mo, nandito ka ngayon sa harapan ko. Ako itong mas inuna mo kaysa sa anak mong nasa malubhang kalagayan, puno ng pang-uyam sa boses na muli kong bigkas. Walang hiya ka. Walang hiya kang babae ka. Sino ka para questionin ako sa pagmamahal ko sa anak ko? Isa ka lang walang kwenta at talunang babae, galit niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito, muli na namang bumalik ang bangis niya. Ang tapang niya pero wala nang epekto sa akin iyon. Hindi niya na ako masisindak pa. Ako na ngayon ang walang hiya gayong ikaw ang dahilan kung bakit nagdusa kami ng anak ko. Come on Rebecca, palalagpasin ko ang pagkikita nating dalawa ngayon dahil sa sitwasyon ng anak mo pero oras na mag-cruise ulit ang landas nating dalawa, patawarin ako ng Diyos sa posible kong gagawin sa iyo, seryoso kong sambit. Pagkatapos noon, mabilis na akong naglakad paalis para maiwasan pa ang mga pagtatalo namin. Nandito kami sa hospital at hindi ko ibababa ang sarili ko sa level niya. May sakit ang anak niya at alam kong kailangan siya ng anak niya. Kahit naramdam ko ang panginginig ng laman ko dahil sa galit, kailangan kong magpakahinahon. Kailangan kong maging malakas dahil iyon ang nararapat. Naglakad ako diretso sa labas ng hospital at nag-abang ng taxi. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko na munang umuwi para makaiwas sa mga susunod pang paghaharap naming dalawa ni Rebecca. Bibigyan ko muna siya ng sansa na makasama ang anak niya dahil kahit na ano ang mangyari, hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa amin 3 years ago. Ngayong nasa maayos ng kalagayan kaming mag-ina, ang paghahanap ng hustisya ang sunod kong gagawin. Hindi ako dapat matakot dahil marami ang tutulong sa akin. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito at isang tawag ko lang alam kung marami ang handang dumamay sa akin. Mabuti na lang talaga at hindi ako naghintay ng matagal sa pag-aabang ng taxi dito sa labas. Nakasakay din kaagad ako at nagpahatid sa bahay. Busy si Elias at ayaw kong magiging dahilan pa ako para mahati ang atensyon niya between sa anak niya, kay Rebecca at sa akin ngayong gabi. Sa nakikita kong sitwasyon ng anak niya ngayon, alam kong himala na lang ang makakapagsabi kung makakaligtas ba ito sa sakit nito. Masakit na makita na nasa hindi maayos na kalagayan ang sarili kong anak pero ano nga ba ang laban ng maliit nitong katawan sa malubhang sakit na dumapo dito? Ilang buwan pa lang siyang nakikipaglaban sa sakit niya pero kitang-kita ko ang mukha ni Liam ang paghihirap. Ang pagod at sakit dulot ng traidor na sakit na tumama sa maliit nitong katawan. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng mga batang pwedeng tamaan ng ganitong uring sakit at bakit siya pa. Lahat ginawa ko. Minahal ko ng sobra si Liam pero hindi pa rin pala enough iyon para maging maayos siya.
Para lumaki siyang malusog at makasama ko hanggang sa pagtanda. Tinapat na ako ng doktor niya. Na anytime pwede nang kunin sa akin si Liam. Ayaw ko pa sanang bumitaw pero habang nakatitig ako sa payat at pagod na katawan ng anak ko, hindi ko na kaya pang sabihin sa kanya na lumaban siya. Hindi niya deserve na maghirap ng sobra. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Napatingin ako sa labas ng isi kung saan kitang-kita ko ang dalawang babae na halatang nagtatalo. Si Amery at Rebecca. Magkaharap sila at kagaya ng dati, para silang aso at pusa. Hindi nagkasundo at never na magkakasundo. Isang malalim ng buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi ako perpektong tao at alam kong kasalanan ko kung bakit may dalawang babae na nag-aaway ngayon. Kung hindi sana ako naging padalos-dalos ng desisyon noon, hindi sana nangyayari ito ngayon. Liam anak. Nandito lang ang daddy. Palagi mong tandaan na mahal kita. Mahal na mahal kita at ayaw ko pa sanang mawala ka sa akin, mahina kong sambit ng muli kong itoon ang paningin ko sa nakaratay kong anak. Dobling sakit ang nararamdaman ng puso ko habang isa-isang tinitingnan ang nakakabit na mga tubo sa katawan nito. Parang ako ang nabibigatan at nahihirapan. Napakabata pa ni Liam para pagdusahan ito. Hinayaan kong pumatak ang luha mula sa aking mga mata dahil kay Liam. Hinayaan kong umiyak dahil sa sobrang sakit. Liyak na ako ngayon pa lang dahil alam kong sa mga susunod na araw, marami pang luha ang mailbas ko dahil sa kalagayan nito. Ilang minuto pa akong nanatili dito sa loob ng isi bago nagpa siyang lumabas. Iyon na lang, pagkalabas ko, napansin kong wala na si Amery. Si Rebecca na lang ang naiwan na noon ay mabilis akong nilapitan. Elias, tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa ng Amery na yun sa mukha ko. Sinampal niya ako. Pinagsasampal ako ng babaeng iyon, kaagad niyang wika sa akin. Ipinakita niya pa sa akin ang mapula niyang pisngi na may bakas ng palad. Nagdududa kong tinitigan siya. Nasampal ka niya? Ikaw ano ang ginawa mo sa kanya? Seryosong tanong ko. Elias. Ano ba? Hanggang ngayon pa ba naman ako pa rin ang may kasalanan? Hanggang ngayon pa ba naman ang Amery pa rin na yun ang kakampihan mo? Naiyak nitong sagot sa akin. Kilala ko ang Rebecca na ito at sa mga ganitong drama niya ako nahulog sa kanya noon. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon na hindi ka na pwedeng magpakita pa sa akin? Ano ang ginagawa mo dito, Rebecca? Galit kong sigaw sa kanya. Natural, nandito ang anak ko. Si Liam. Karapatan ko na dalawin ang sarili kong anak at dahil sa ginawa ng Amery na iyon, hindi ako mangingimi ng idemanda siya at ipakulong, galit na sigaw pabalik sa akin. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ko siya. Nababaliw na ang babaeng ito. Kung saan malapit na kaming magkasundo ni Amery, saka naman siya gagawa ng ganitong klaseng eksena. Ibang klase din Wala ka ng anak. Hindi ka naging mabuting ina sa kanya, kaya wala kang karapatan sa kanya, kahit na kailan, Rebecca, galit kong sagot sa kanya. Huwag mo naman itong gawin sa akin, Elias. Kahit na pagbabalik-baliktarin mo man ang mundo, ako pa rin ang ina ni Liam at hindi mo pwedeng kunin sa akin ang karapatan na yon, naiyak niyang sambit. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kaamo ko at matalim ko siyang tinitigan. Hindi mo na ako maluluko pa, Rebecca. Kung noon kaya mong bilugin ang ulo ko, hindi na ngayon. Hindi ka na pwedeng lumapit pa sa anak ko kahit na ano pa ang mangyari, seryosong bigkas ko bago ko tinawag ang isang nakaantabay ng guard. Ibigay mo sa akin ang kopya ng CC, kani-kanina lang. Gusto kong makita kung nagsasabi ba ng totoo ang babaeng ito, seryosong bigkas ko. Napansin kong namilog ang mga mata ni Rebecca sabay iling. Elias, no. No. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Waste of time. Tama, bakit kailangan mong magsayang ng oras sa isang bagay na walang kwenta, seryoso niyang bigkas. Gusto mong sampahan ng kaso si Amery, di ba? Kailangan ng ibedis niya kung magkakaso ka, Rebecca, kaya tinutulungan lang kita ngayon. Siguraduhin mo lang na angkop ang kuha ng CCA sa mga pinagsasabi mo ngayon kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa'yo, galit kong wika at mabilis na naglakad paalis. Bago ako umakyat sa aking opisina binilinan ko pa ang medical personnel na bawal si Rebecca papasukin ng isi at palapitin sa anak namin. Kung noon, nagagawa ng babaeng ito ang mga bagay na nais niya, iba na ngayon. Hindi na ako papayag pa na masaktan niya ulit si Liam at lalong hindi ako papayag na lalapit-lapit siya kay Amery.
Dumiretso ako ng opisina habang hinihintay ko ang kuha ng CCE na hiningi ko. Hindi lang mga actions ni Rebecca ang gusto kong makita, kundi pati na din ang kanilang mga pinag-usapan ni Amerie kanina. Baka may makuha akong impormasyon tungkol sa kidnapping na naganap 3 years ago. Kung talagang sangkot si Rebecca kagaya ng nabangit sa akin ng pinsan kong si Christopher, ako mismo ang gagawa ng hakbang para mapanagot ito. Kay laking perwisyo ang ginawa nitong si Rebecca sa buhay ko. Nang dahil sa kanya, kinamumuhian ako ngayon ni Amerie. Kaagad kong dinukot ang aking phone para tawagan sana si Amerie. Sana lang talaga sumagot ito dahil wala na siya kanina pagkalabas ko ng Nasa bahay na ako, Elias. Huwag mo na akong isipin pa. Itoon mo na lang muna ang atensyon mo sa anak mo, sagot din naman kaagad nito sa akin. Mabuti na lang sumagot siya sa tawag ko kung hindi kailangan ko na namang mag-utos ng tao para i-check ang kalagayan nito. Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan dito sa hospital? Seryosong tanong ko sa kanya. Wala naman akong choice kundi ang umalis, di ba? Dumating si Rebecca at kahit na ano ang mangyari, never kaming magkasundo ng babaeng iyan, seryosong sagot niya. Hindi naman ako nakaimik. Hatard. Iyon ang naibabaw sa puso ngayon ni Amerie at hindi ko siya masisisi. Hindi ko siya masisisi. Kailangan ko ng matulog, Elias. Don't worry, ako na muna ang bahala kay Baby Elizabeth kung sakaling hindi ka muna makakauwi dito sa bahay, muli niyang sambit. Uwi ako. May tatapusin lang ako pero uwi ako, Amerie. Kayo ni Baby Elizabeth ang pamilya ko at nangako ako sa anak natin na palagi niya na akong makakasama, seryosong bigkas ko. Liray, huwag mong pailitin ang isang bagay na alam mong mahirap. Ayos lang naman kung hindi ka makakauwi dito ng ilang araw eh. Walang problema sa anak ko, seryosong bikas niya. Pagkatapos noon, tuluyan na nitong pinatay ang tawag. Ni hindi man lang siya nagsabi. Walang paalam basta bigla na lang siyang nawala sa kabilang linya. Ibang klase din eh. Hanggang ngayon malaki pa rin ang galit sa akin ni Amerie pero gagawa ako ng paraan para mawala iyon. Babawi ako sa kahit na anong paraan. Nasa ganoon akong kalagayan nang marinig ko ang pagkatok ng kung sino sa pintuan ng aking opisina. Dali-dali kong pinapasok ang nasa labas at hindi kong paigilan ang makaramdam ng tuwa nang sa wakas. Dumating din ang CCE operator para iabot sa akin ang kuha ng CCE video na nirequest ko sa kanya kani-kanina lang. May iniabot siya na BSC na kaagad ko din namang isinalpak sa aking laptop para mapanood ang footage. Kuhang-kuha ang pagdating ni Rebecca habang hindi aware si Amerie, sinampal niya kaagad ito. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko dahil sa ginawang iyon ni Rebecca. Sa pagkikita ng dalawa, si Rebecca ang naunang manakit at mabuti na lang gumanti din si Amerie. At least marunong na din palang lumaban si Amerie. Kaya lang, habang pinapanood ko ang footage ng video with sounds pa, hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko sa confirmation na si Rebecca nga ang nasa likod ng pagkakakidnap nila Amerie at ng anak ko. Kung ganoon, totoo ang pahaging na sinabi sa akin ng pinsan kong si Christopher. Na ang babaeng kasama ko sa loob ng 3 taon ang dahilan kung bakit muntik nang nalagay sa alanganin ang buhay nila Amerie at Elizabeth. Si Rebecca siya ang dahilan ng lahat ng gulong ito. Hindi lang makakilos si Amerie para masampahan ng kaso si Rebecca dahil kulang kami sa ebides niya. Natatakot siyang mabaliwala ang kaso lalo na at 3 taon na ang nakalipas at kahit nagustuhin man ni Amerie na ipakulong ang babaeng iyan, wala siyang magawa kundi ang maghintay kaysa naman sa magmadali siya at madismiss lang ang kaso. Naalala ako pang wika sa akin ni Christopher noong nakasaop ko ito. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Walang hiyang babae. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko para hindi kaagad ito nalaman. Sa sobrang galit na nararamdaman ng puso ko, mabilis akong napatayo at naihampas ang 2 kong kamay sa office table ko. Hindi ko mapapalagpas ito. Hindi ko mapapatawad si Rebecca sa mga kasalanan na nagawa niya sa mag-ina ko. Nasaan si Rebecca? Pakihanap kung nandito pa ba sa loob ng hospital ang babaeng iyon at mag-utos ka ng mga security na huwag siyang palabasin. Dalhin niyo siya sa harap ko, mayon din seryoso kong sambit. Yes, boss. Check ko po kaagad, sagot naman kaagad sa akin ng CCE operator bago nagmamadaling lumabas ng aking opisina. Naiwan naman akong nagpupuyos pa rin sa galit. Ngayong may ebidensya na ako at alam ko na ang katotohanan, hindi ko ito mapapalagpas. Ako mismo ang magbibigay ng hustisya sa nangyari kina Amerie at Elizabeth.
Hinding-hindi ko mapapatawad si Rebecca sa ginawa niya sa mag-ina ko. Awari ako sa sarili ko na kasalanan ko din naman ang lahat ng ito, pero hindi ko matanggap na napaikot ako ng isang babae. Hindi ko kayang isipin na ang taong nakasama ko sa loob ng 3 taon ay ang tao palang muntik ng kumitil sa buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ko kayang tanggapin ang masakit na katotohanan na ito. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Napatingin ako sa picture frame na nasa harapan ko. Larawan ito nila Mary at Elizabeth at habang nakatitig ako sa kanilang dalawa, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko akalain na dadanas ako ng ganito kasakit ngayon. Kay tagal kong binigo ang babaeng pinakamamahal ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganito na lang kalaki ang galit na yun sa akin ni Mary. I am sorry, Mary. I am sorry, mahina kong sambit. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng aking opisina. Napasulya pa ako sa orasan na nasa harapan ko at nang mapagtanto ko na halos 2:00 na ng madaling araw, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako nagsalita. Pasok bukas yan, malamig ang boses na sagot ko. Bumukas ang pintuan at pumasok ang 3 katao at halos kalagkad nila si Rebecca. Mabilis akong napatayo habang galit ang mga matang tinitigan si Rebecca. Elias, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong kaagad sa akin ni Rebecca. Ramdam ko sa boses niya ang takot kaya hindi ko mapigilan ang mapangisi. Ano nga ba ang pwede kong gawin sa isang babeng kagaya mo, Rebecca? Pasigaw kong tanong sa kanya. Nahintakutan naman itong napatingin sa akin. Hay, hindi ko maintindihan. Ano ka ba? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Nakalimutan mo na ba na ako ang ina ng anak mo? Uunahin mo pa ba ang ganitong bagay kaysa unahin ang sitwasyon ng anak mo na ngayon ay nag-agaw buhay? Galit na sigaw niya sa akin. Hindi na ako nakapagpigil pa at mabilis siyang nilapitan at malakas na sinipa. Na siyang dahilan kaya natumba ito sa sahig habang malakas na napaiyak. Actually, wala sana akong balak na saktan siya physically. Ayaw kong dumisan ang mga kamay ko ng dugo niya. Kaya lang, hindi ko talaga kayang pigilan ang galit ko. Feeling ko, sasabog ang puso ko sa sobrang galit na nararamdaman ngayon. Ikaw ang nag-utos para kidnapin sila Mary at Elizabeth noon, galit kong tanong sa kanya. Sininyasan ko ang isa sa mga tao ko na pabangunin si Rebecca na mabilis naman nilang ginawa. Pinaluhod nila ito sa harapan ko habang kitang-kita ko ang takot sa miserableng mukha nito. Elias. Ano bang klaseng paparatang iyan? Sino ang may sabi niyang sayo? Si Mary ba? Ano ka ba, parang hindi mo naman kilala ang babaeng iyon? Galit siya sa akin kaya ginagawa niya ang lahat para siraan ako, umiiyak nitong bigkas. Mapakla naman akong tumawa. Talaga? Galit siya sayo? Sa palagay mo ba maniniwala ako sayo ngayon ilang beses mo nang pinaikot ang ulo ko, di ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Elias, hindi. Never akong nagsinungaling sayo sa mga ganitong bagay, inosente ako. Kaya sana maniwala ka sa akin, umiiyak nitong sambit. Mapait naman akong napahalakhak. Gumapang pa ito palapit sa akin at umiiyak na humawak ako sa paa ko. Patawarin mo ako, Elias. Patawarin mo ako. Minahal lang kita ng sobra kaya ko nagawa ang mga bagay na yon. Patawarin mo ako, umiiyak nitong sambit. Kumapit pa ito sa hita ko kaya naman malakas ko siyang sinipa na siyang dahilan ng pagkabuwal niya ulit sa sahig. Lalong lumakas ang pag-iyak nito. Kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit humantong ako sa ganoong bagay. Buntis ako noong mga panahon na iyon at wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan ng isang kumpleto at masayang pamilya ang anak ko, umiiyak na wika nito sa akin. Kaya ba gusto mong patayin sila Mary noon? Kasama ng anak kong si Elizabeth. Galit kong tanong sa kanya. Ako ang nagplano sa pagkidnap sa kanila. Nag-utos ako ng tao na gawin yon. Nag-utos ako ng tao para patayin sila para wala na akong kaagaw pa sayo. Ako ang may gawa ng lahat ng iyon, galit niyang sigaw sa akin. Lalong nagdilim ang lahat sa akin, at dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ng puso ko, nilapitan ko siya at malakas na sinipa sa sikmura. Napaigik si Rebecca dahil sa sakit kasabay ng paglabas ng dugo sa bibig niya. Do you have death wish? Seryosong tanong ko kay Rebecca. Nakahandusay pa rin ito sa sahig habang patuloy sa pag-iyak. Kahit nakatiting na awa, wala akong nararamdaman para sa kanya.
Kulang pa ang sakit na nararamdaman nito ngayon sa pahirap na ginawa niya kina Rebecca at Elizabeth. 3 taon na nagtiis ang mag-ina ko dahil sa kagagawa ng babaeng ito. Nag-take advantage din siya sa pagkakaroon ko ng amnesia noon. Pinaniwala niya din ako sa isang kasinungalingan kaya walang puwang sa puso ko ang awa. Wala. Patayin mo na lang ako, Elias. Patayin mo na lang ako, umiiyak na sambit ni Rebecca sa akin. Mapakla akong tumawa sabay iling. Sa palagay mo ba, ganoon lang sa akin kabilis na pakawalan ka? No. Hindi sagot ang kamatayan para maagbayaran mo ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Habang may galit akong nararamdaman sa puso ko para sa'yo, hindi ka makakaalis sa poder ko. Araw-araw kitang pahihirapan hanggang sa magkaroon ako ng fulfillment at papakawalan lang kita kung kailan kontento na ako sa pagpapahirap sa'yo, seryosong sambit ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, seryoso kong tinitigan ang 3 tao na nasa harapan ko. Magpatulong kayo sa iba pa. Dalhin niyo siya sa bahay at ikulong sa basement. Ikulong niyo siya doon at huwag hayaan na makatakas, seryosong sambit ko. No. Elias, no. Huwag mo naman itong gawin sa akin. Maawa ka. Maawa ka, umiiyak na bigkas ni Rebecca. Maawa. Naawa ka ba kina Mary at Elizabeth noong minsan mong pinagtangkaan ang buhay nila? Hindi ka karapat-dapat sa awa ko, Rebecca, galit kong sagot sa kanya. Ano pa ang hinihintay nyo, ilabas nyo na ang babaeng iyan dito sa opisina ko. Ikulong nyo siya sa basement at huwag na huwag palabasin hangat hindi ko sinasabi, galit kong bigkas. Elias, no. Huwag maawa ka sa akin. Huwag mo naman itong gawin sa akin, oh. Elias, umiiyak na sigaw ni Rebecca. Nagmistula akong bingi sa pakiusap ni Rebecca. Pilit itong nagpupumiglas habang hila siya ng 3 kong tauhan. Masyadong maingay ang babaeng yan. Baka may ibang makarinig, seryosong sambit ko. Pagkatapos noon, tumayo ako at may kinuha sa isang kabinet. Pampatulog. Pampamanhid. Naglagay ako sa isang heringilya at pagkatapos noon, naglakad ako palapit kay Rebecca at walang pag-aalinlangan na itinurok iyon sa balat niya. Pilit pang kumakawala si Rebecca pero ilang saglit lang tumalab din naman kaagad ang gamot at dahan-dahan na itong nawalan ng ulirat. Maayos itong nailabas ng mga tao ko sa loob ng aking opisina, kaya nagpasya na din akong umalis na. Dumaan muna ako ng isip para silipin ang kalagayan ni Liam pagkatapos noon, nagpasya na din akong umuwi na. Hindi sa sarili kong bahay kundi sa bahay ni Mary. Yes, gusto ko silang makasama ni Elizabeth. Gusto kong iparamdam sa kanila ang presensya ko. Kahit man lang sa ganitong bagay, may paramdam ko man lang sa kanila ang pagmamahal ko. Ang pagmamahal ko bilang padre de pamilya. Pagkadating ko ng bahay, naabutan ko si Mary na nahihimbing nang natutulog sa ibabaw ng kama. Katabi niya si baby Elizabeth, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Pinakatitigan ko sila at hindi ko na nga namalayan pa ang pagpatak ng butil-butil na luha mula sa aking mga mata. Ang mag-ina ko. Kay laki ng pagkukulang ko sa kanila. Ang laki ng kasalanan ko sa kanila. Elias, nandito ka na? Wala sa sariling kaagad akong napatalikod nang marinig ko na biglang nagsalita si Mary. Pinunasan ko muna ang luha mula sa aking mga mata bago ako muling humarap sa kanya. Actually, straight na lalaki ako pero ewan ko ba. Nitong mga nakaraang araw napapansin kong napakababaw ng luha ko kapag sila Mary at Elizabeth na ang pinag-uusapan. Sorry kung nadisturbo ko ang tulog mo. Matulog ka na ulit. Don't worry, dito ako sa ibaba matutulog, nakangiti kong sambit kahit na ang totoo, gustong-gusto ko siyang makatabi na matulog sa ibabaw ng kama. Kagaya ng dati. Pero syempre ayaw kong magmadali. Ngayon pa ba ako maging atat gayong nasa harapan ko lang siya? Gusto kong idaan sa timing ang lahat. Gusto kong ipakita kay Mary ang pagbabago ko. Ganoon ba? O siya si Jay. Magbihis ka na muna bago ka matulog, sagot din naman kaagad ni Mary sa akin. Tumango lang ako bago ako nagmamadaling naglakad patungo sa banyo. Maliligo na din muna ako. Galing akong hospital at gusto ko malinis ako sa harap ng mag-ina ko. Gusto ko palagi akong presentable sa paningin nila. Mabilisang ligo lang din naman ang ginawa ko at pagkalabas ko ng banyo, naabutan kong may nakalatag na matres, unan at kumot sa mismong ibaba ng kama ni Mary. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa labi ko. Kahit na hindi okay ang pagsasama naming dalawa ni Mary,
at least alam kong hindi niya pa rin pala ako kayang tiisin. Inihanda niya pala talaga ang higaan kung saan magiging komportable ako. Wala sa sariling napatitig ako kay Amery. Nakahiga na ulit siya sa kama nakatabi si Baby Elizabeth na mahimbing nang natutulog. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng inis nang mapansin ko na may pasa ito sa pisngi. Sure ako na si Rebecca ang may gawa nito kaya lalo akong nakaramdam ng galit sa babaeng iyon. Humanda sa akin ang babaeng iyon. Gusto kong parusahan muna siya bago ko isuko sa mga kapulisan. Hindi sapat ang pagkakakulong lang. Gusto kong ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Nagpasya akong naglakad patungo sa walk-in closet para makapagbihis na din halos mag-umba na at balak kong balikan si Liam sa hospital mamaya para personal na makita ang kalagayan nito. Masakit sa akin na makita sa ganoong sitwasyon si Liam pero alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para mailigtas ito. Sa ngayon, aasa na lang din ako sa milagro at maghihintay sa posibleng mangyari. Umaasa pa rin ako na sana gumaling siya sa sakit niya. Panghahawakan mo ang kahit na maliit na porsyento ng kanyang pagaling kahit na alam kong mahirap. Pagkatapos kong magbihis, pumwesto na ako sa higaang nakalatag sa ibaba ng kama. Gusto ko pa sanang halikan si Baby Elizabeth sa pisngi niya bago ako matulog kaya lang, nag-aalala naman ako na baka magising ito. Saka na lang siguro, total. Halos umaga na din, mamaya na lang siguro kapag magising ito. Pagkalapat pa lang ng likod ko sa malambot na higaan, himalang nakatulog na din naman kaagad ako. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban sa isipin na kasama ko lang naman ang mag-ina ko dito sa silid. Elizabeth, tulog pa ang tatay, behave ka na muna. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog pero nagising na lang ako sa mahinang boses ni Amery. Sinasaway nito si Elizabeth kaya kahit na antok pa ako, pinilit kong idilat ang mga mata ko. Medyo madilim ang kabuuan ng kwarto pero nakikita ko si Elizabeth na nakaupo sa tabi ko at nakatunghay sa akin. Tatay, gising na po kayo, malambing ang boses na tanong nito sa akin. Elizabeth, sinabing huwag istorbuhin eh. Ano ka bang bata ka? Narinig ko namang saway kaagad ni Amery sa anak namin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti at buong pagmamahal na niyakap ko ang anak ko na siyang dahilan kaya napahiga ito sa dibdib ko kasabay ng masaya nitong paghagikik. Elizabeth, narinig kong tawag na naman ni Amery sa anak namin. Sa pagkakataon na ito, medyo mataas na ang kanyang boses. Relax lang, Amery. Gising na ako. Ayos lang, nakangiti kong sagot. Napansin kong nakaupo ito sa kama at nakamasid na din sa aming dalawa ni Elizabeth. Huling-huli ko pa nga na kung paano ito umirap eh. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Walang make-up at hindi pa nga nakapagsuklay pero sobrang ganda niya talaga. Sa lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, si Amery lang yata ang pinakamanda sa lahat. Ang antok na nararamdaman ko kanina lang ay himalang biglang naglaho. Iba pa rin pala sa pakiramdam na kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, bigla kasi ako ngayong nagkaroon ng energy eh. Kung ayaw mo nang matulog, bumangon ka na muna dyan. Nagpahanda na ako ng pagkain at sabay na tayong kumain. Pwede ka naman matulog ulit mamaya eh. Pagpasensyahan mo na yang anak mo kung masyadong makulit. Sabik lang talaga siya na makasama ka, seryoso nitong wika sa akin. No worries, Amery. Basta para kay Baby Elizabeth at sayo, no problem, nakangiti kong sagot. Napansin kong muling napataas ang kilay nito at nagmamdali ng bumaba ng kama. Diretso na ito ng banyo kaya naman muli kong itinuon ang buong pansin ko kay Baby Elizabeth. So, kumusta ang anak ko? Nakangiti kong tanong dito. I'm fine, tatay. Malaki ang kama pero bakit dito ka nakahiga sa ibaba, tatay? Inosenteng tanong ng anak ko sa akin. Ayos lang ako dito, baby. Actually, hindi pa sanay masyado si mommy na kasama niyo ako dito sa bahay, kaya hindi pa ako pwedeng tumabi sa inyo sa pagtulog, nakangiti kong sagot sa kanya. Ilan eh, kahit na po. Mamaya, gusto ko tabi ka sa amin, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Sobrang lambing ng anak ko. Nakakataba ng puso. Sana lang talaga ganito kami palagi. Ngayong nasa mga kamay ko na si Rebecca, hindi ko nahahayaan pa na muli itong mangulo sa amin. Hindi ko nahahayaan pa na muling mapahamak ang mag-ina ko. Sa pagkakataon na ito, gagawin ko ang lahat para maprotektahan sila. Hindi na ako papayag pa na may muling manamit kina Amery at Elizabeth. Habang magkaharap kaming kumakain ng breakfast dito sa dining area, hindi ko mapigilan ang mapatitig kay Elias.
Alam kong napilitan lang itong bumangon ng mas maaga dahil nagising ito ni Baby Elizabeth. Gayunpaman, wala akong nakikitang kahit na anong inis sa mukha nito. Bagkus, masaya pa siya habang sinusubuan niya si Baby Elizabeth ng pagkain. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng tuwa. Alam kong ginagawa ni Elias ang lahat para makabawi siya sa pagkukulang niya kay Elizabeth. Sino ba naman ako para hindi matuwa sa bagay na iyon? Tatay, I'm full na po, narinig kong wika ni Baby Elizabeth. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Sino ba naman ang hindi mabubusog kaagad gayong nakafocus ang ama niya sa kanya sa pagsubo sa kanya? Full ka na. Sige na play na muna kayo ni Ate Katrina, may pag-uusapan lang kami ng tatay mo, nakangiti kong sagot dito. Tumango naman ito at nagpaalam pa nga muna kay Elias, bago pagtakbong lumabas ng dining area. Nang kaming dalawa na lang ni Elias ang naiwan, muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa pagkain. Sa totoo lang, naiilang ako sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan na magiging smooth naman pala ang pagsasama namin sa iisang silid sa unang gabi namin. Walang problema dito ang matulog sa sahig. Although, may inilagay naman akong matres pero alam kong hindi ganoon kalambot iyon. Knowing Elias, alam kong sanay itong matulog sa malambot na kama. Gayunpaman, laking pasalamat ko dahil wala akong narinig na reklamo mula dito. Bakit bigla ka na lang umalis kagabi sa hospital? Narinig kong tanong niya. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at direkta siyang tinitigan. Dumating si Rebecca. Alam mo naman na hindi kami magkasundo ng babaeng iyon, seryosong sagot ko sa kanya. I know at pasensya ka na sa mga nangyari. Alam kong si Rebecca ang may gawa sa pasa na nasa iyong pisngi. Seryosong sagot niya. Hindi ako nakaimik. Maliit na bagay. Walang dapat na ipag-aalala. Gagaling din naman ito kaagad, kunwari baliwala kong sagot. Yes, maliit na bagay dahil nakaganti din naman ako kagabi kay Rebecca. Aba, wala na akong balak pang magpatalo sa babaeng iyon. Mary, alam ko na kung ano ang nangyari sa inyo ni Elizabeth. 3 years ago and I am sorry kung dumagdag pa ako sa burden na nararamdaman mo noong mga panahon na iyon. Alam ng Diyos na nagtangka akong hanapin kayo kaya lang, accident happened na siyang dahilan kaya nawalan ako ng memorya, seryosong wika niya sa akin. Kaagad naman akong napakunot noo sa sinabi iya. Sa totoo lang, nagtataka ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam niya na daw ang nangyari sa amin 3 years ago. Sa bagay, naikwento ko na din naman sa mga kadugo niya, lalong-lalo na kay Mommy Meralsi ang lahat so posibleng alam na din itong si Elias ang lahat. Walang dapat na ipagtaka. Iyon nga lang, hindi na ako aasa pa na tutulong siya para makamit namin ang hustisya. Hindi pa maibabalik pa ang mga nangyari na at gusto ko na lang ibaon sa limot ang lahat, seryosong sagot ko. Napansin kong tiimbagang niya akong tinitigan. Titig na hindi ko kayang salubungin. No. Hindi ko kayang palagpasin lahat ng ito, Mary. Ako mismo ang magbibigay ng hustisya para sa inyong dalawa ng anak ko. Mananagot si Rebecca sa lahat ng mga ginawa niya sa inyo noon, seryosong bigkas niya. Paano? Paano mo mapapanagot ang isang tao kung wala akong maipakitang ebidensya? 3 taon na ang nakalipas at kung sakaling magsampa ako ng kaso, useless lang din dahil wala akong maipakitang ebidensya, seryosong sagot ko. Hawak ko si Rebecca at personal siyang umamin sa akin kagabi. Seryosong sagot niya na labis kong ikanagulat. Mismong sa bibig niya nanggaling na siya mismo ang nagplano ng kidnapping sa iyo at sa anak natin 3 years ago at malaking ebidensya iyon para makulong siya. At isa pa, ano ang ginagawa ng pera para hindi siya lalong madiin? Kaya ko siyang pabulukin sa kulungan kahit na walang proper na paglilitis, Mary, seryosong sagot niya sa akin. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kislap ng galit kaya lalong hindi ako nakaimik. Niyaon ko lang kasi siya nakita na ganito kaseryoso. Ibibigay ko ang hustisya na nararapat sa inyong dalawa ni Elizabeth. Ako na ang bahala. Huwag mo nang isipin pa ang lahat at ako na ang bahala sa lahat-lahat, seryosong muling sambit niya. Elias, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang narinig ko ang pagtunog ng cellphone nito. Baka importante. Sagutin mo muna, seryosong bigkas ko. Sorry, sandali lang ito, seryosong sagot niya bago niya inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangan na sinagot ang tawag.
Muli kong ibinalik ang buo kong atensyon sa aking kinakain at muli ding napaangat ng tingin nang mapansin ko ang biglang pananahimik ni Elias. Nang mapatingin ako sa kanya, napansin kong mariing nakahawak ang isa niyang kamay sa phone habang kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Darating ako, huling katagang binitiwan ni Elias, bago nito tuluyang tinapos ang pakikipag-usap sa kung sino mula sa kabilang linya. Ano ang nangyari? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Isang malungkot na tingin ang ipinukol nito sa akin bago siya nagsalita. Wala na si Liam. Iniwan niya na ako, seryosong sagot niya habang ramdam ko ang matinding pighati sa boses niya. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Alam kong malubha ang kalagayan ng anak niya kay Rebecca, pero hindi ko naman akalain na ganito kabilis ang lahat. Wala na ang bata at alam kong masakit para kay Elias iyon. He's gone. Wala na siya, seryosong sagot ni Elias sa akin. Napansin ko ang biglang pamumula ng mga mata niya at halatang pinipigil niya ang maiyak. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. I think ceasefire muna. Kailangan ko siyang intindihin sa sitwasyon niya ngayon dahil alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. I am sorry for your loss, mahinang sambit ko. Alam kong walang mas magandang salita ang pwedeng sabihin para mabawasan ng kahit na kaunti ang pagdadalmahati na nararamdaman niya ngayon. Hindi naman nakaimik si Elias. Nakatitig lang sa akin ang malungkot niyang mga mata, kaya naman dahan-dahan na akong tumayo at nilapitan siya. Tumayo ako sa may tagaliran niya na hindi ko malaman kung paano ko ba siya dadamayan. Alam kong masakit. Pwede kang umiyak kung gusto mo, seryosong sagot ko. Tinapik-tapik ko ang baliikat niya pero hindi ko napaghandaan ang sunod niyang ginawa. Namalayan ko na lang na inihapit niya na ang dalawa niyang braso sa baiwang ko at sumubosob siya sa tiyan ko. Papalagpasa na ako pero nang maramdaman ko ang pagyugyog ng balikat niya doon ko napagtanto na umiiyak siya. Hindi ako umimik. Hinayaan ko muna siya sa ganitong sitwasyon dahil alam kong ngayon niya higit na magkaroon ng karamay. Gaano ba ako kasama para parusahan ako ng ganito ng Diyos? Napakabata pa ni Liam. Hindi ko akalain na sa batang edad niya mag-diagnose siya sa sakit na kahirap labanan, mahina ang boses na sambit nito. Halata sa boses niya ang matinding sakit kaya naman wala sa sariling naihaplos ko ang aking kamay sa buhok niya. Alam ko pero wala na tayong magagawa pa. Tangapin na lang natin ang katotohanan na wala na siya. He's resting now. Ligtas na siya sa sakit at isa na siyang anghel. Isipin na lang din natin na kailangan na siya ni Lord, kaya maaga siyang kinuha, seryosong sambit ko. Ewan ko kung saan ko nakuha ang ganoong pananalita, pero wala akong ibang hangad sa ngayon, kundi ang maibsan ng kahit na kaunti ang pait na nararamdaman ng puso niya. Pero masyado pang maaga. Kay hirap tangapin. Napakabata pa ni Liam. Hindi niya man lang na-enjoy ang masayang buhay dito sa mundo, seryosong sambit niya. Hindi naman ako nakaimik. Yes, minsan, napaka-unfair ng buhay. Kung sino pa iyong mga masasamang tao, sila pa iyong hindi kaagad kinukuha ni Lord. Napakabata pa nga naman kasi ni Liam para igupo sa isang malubhang sakit at ngayong wala na ito, alam kong mag-iiwan iyon ng malaking sugat sa puso ni Elias. I am sorry, Mary. I think I have to go. Aasikasuhin ko pa ang katawan ni Liam. Hindi ko siguro muna matutupad ang pangako ko kay Baby Elizabeth na masamahan siya na mamasyal. Ikaw na. Muna ang bahala sa kanya, malungkot niyang wika nang sa wakas, pinakawalan niya din ako. Tumingala siya sa akin at hindi ko mapigilan ang kurot sa puso nang mapansin ko kung gaano kalungkot ang mga mata niya. Pagkagising niya kanina, kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya habang kausap si Baby Elizabeth. Okay lang sa kanya na inisturbo ang pagtulog niya ng anak namin. Pero ngayon, kabalikataran na ang nakikita ko. Tawagan mo ako sa mga susunod na kaganapan. I think, kailangan din makilala ni Elizabeth ang kapatid niya. You know what I mean, Elias, seryosong sambit ko. Yes, naiintindihan ko. Aalis na muna ako. Aasikasuhin ko lang ang labi niya at tatawagan kita kung saang chapel siya ibuburol. Maraming salamat sa pag-intindi, Mary, seryosong sambit niya. Isang nakakaunawang ngiti ang naging tugon ko sa kanya bago siya tumayo at laglag ang balikat na naglakad palabas ng dining area. Hindi na ako nakatiis pa. Mabilis ko siyang sinundan.
Elias, pwede kitang samahan kung gusto mo, seryosong wika ko sa kanya. Tumitigil naman sa paghakbang at seryoso akong tinitigan. I am serious. Hintayin mo ako, sasama ako sa iyo. Iyan ay kung okay lang, nakangiti kong bigkas. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi niya bago siya nagsalita. Paano si Elizabeth? Seryosong tanong niya. Maaga pa naman. Pwede ko naman siya ipasyal mamayang hapon. Matalino ang anak natin at maiintindihan niya ang mga nangyari, seryosong sagot ko. Thank you, Mary. Pero kaya ko. Huwag kang mag-aalala, magiging okay din ako, seryosong sagot niya sa akin. Tipid naman akong umiti sa kanya. Palagi mong tandaan na may Elizabeth ka pa. Kailangan ka ng anak natin, seryosong sambit ko. Si Elizabeth lang ba? How about you? Seryosong tanong niya. Abat sa kabila ng pagluluksa, naisingit niya pa talaga ang tungkol sa amin. Eh di wow. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan. Remember, masyado kang magiging abala sa mga susunod na araw, seryosong bigkas ko. Isang tipid na pagtango ang naging tugon niya bago siya nagmamadaling naglakad paalis. Naiwan naman akong hindi malaman ang nararamdaman ko. Mixed emotions. Malungkot ako pero at the same time, nakakaramdam din ako ng pag-aalala para kay Elias. Pagkaalis ni Elias, tinawagan ko din kaagad si Mommy Miracle at tinanong ko dito kung alam niya na ba ang tungkol sa malungkot na balita. Alam niya na daw dahil pati siya ay tinawagan din ng doktor ni Liam kanina pa. Mom, nag-aalala po ako kay Elias. Sana magiging okay din siya. Salamat sa pag-aalala, Mary. Papunta na din ako ng hospital para ayusin ang labi ni Liam. Alam kong masakit ito para kay Elias pero salamat dahil nandyan ka. Alam naming malalagpasan niya kaagad ito sa tulong mo, seryosong sagot nito sa akin. Ramdam ko din ang matinding lungkot sa boses ni Mommy. Sa bagay, apo niya si Liam kaya alam kong masakit din sa kanya ang pagkawala nito. Nakikiramay po ako, Mom. Sorry po sa maagang pagpanahon ni Liam, malungkot kong sambit. Salamat dahil dumating ka ulit sa buhay ni Elias bago ito nangyari. Alam kong kaya itong lagpasan ng anak ko sa tulong mo, Mary, seryosong bigkas nito. Hindi naman ako nakaimik. Si Rebecca din kasi nasa paligid lang. Ni hindi ko nga alam kung sino ba talaga sa aming dalawa ang pwedeng maging gamot sa sugatang puso ni Elias ngayon. Saglit lang kaming nag-usap ni Mommy dahil alam kong marami pa itong aasikasuhin. Pagkatapos namin mag-usap, pinuntahan ko si Baby Elizabeth kung saan nasa garden na naman ito kasama ni Katrina. Nanay, umalis po si tatay. Akala ko pa naman mamamasyal tayo ngayon, salubong na wika ni Elizabeth sa akin. Anak, may importante kasing aasikasuhin ang tatay mo. Kailangan natin siyang intindihin ngayon, lalo na at malungkot siya, nakangiti kong sagot dito. Hinaplos ko pa ang buhok nito para iparamdam sa kanya na ayos lang. Gusto ko din sanang sabihin dito kay Elizabeth na hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede naming makasama ang ama niya. Mahirap mangyari iyon lalo na sa sitwasyon ngayon. Ganoon po ba? Pero babalik po ba si tatay? Nagmamadali po kasi siya kanina na umalis eh. Malungkot na tanong nito sa akin. Naman. Uwi dito ang tatay mo. Busy lang siya ngayon pero uwi din naman siya. Basta, palagi kang magpakabait ha. Seryosong sagot ko. Okay po, nanay. Gusto ko po kasi talagang makasama si tatay palagi at iiyak po talaga ako kung sakaling hindi niya ako dadalawin, sagot nito. Isang tipid na ngiti ang naging sagot ko bago ako nagsalita. Hindi mangyayari iyon. Babalik siya. Nangako sa akin ang tatay mo kanina na babalik siya, kaya naman maghintay lang tayo, nakangiti kong sagot. Tumango naman kaagad siya. Sige na, maghanda na kayo. Kat, maghanda ka na din, aalis tayo. Mamamasyal tayo, nakangiti kong bigkas. Napansin kong kaagad namang namilog ang mga mata ni Elizabeth. Halatang natuwa din ito sa sinabi ko. Ang lungkot na nararamdaman yata nito kanina ay napalitan ng tuwa. Balak ko siyang dalhin sa amusement park ngayon. Hahayaan kong maglaro siya. Ito lang ang alam kong gawin para hindi niya palaging hanapin si Elias. Talaga po, nanay? Yes. Tuwang-tuwa na bigkas ng anak ko kaya buong pagmamahal ko siyang niyakap. Basta para sa iyo anak, lahat gagawin ko, magiging masaya ka lang, nakangiti kong sambit. I love you, nanay.
I love you too, anak. Sige, ako na mismo ang magpapaligo sa iyo para makaalis na kaagad tayo, nakangiti kong sambit. Hinawakan ko na ito sa kanyang kamay at inakay ko na siya papasok ng bahay. Pagkatapos naming maghanda at mag-ayos, sakay ng kotse, bumiyahe kami patungo sa isang amusement park na matatagpuan lang din dito sa Metro Manila. Hindi lang si Elizabeth ang nag-enjoy kundi pati na din si Katrina. Sa bagay, first time namin pumunta sa ganitong lugar dahil sa tuwing namamasyal kami dati, sa mall ang diretso namin. May mga palaruan din naman doon, pero hindi kagaya dito sa amusement park na mas maraming rides na pagpipilian. Ni hindi na nga namin namalayan pa ang oras. Habang nakikita kong masaya ang anak ko, walang pagsidlan din ang tuwa ang nararamdaman ng puso ko. Sana lang talaga palagi kaming ganito. Masaya at wala nang unos pa na dumating sa buhay namin. Kauta na kasi ako sa kakaiyak eh. Masyado nang nakakapagod. Eksakto 4:00 ng hapon, niyaya ko na si Kat at Elizabeth na umuwi na. Halata sa dalawa ang pagod. Sa bagay, hinayaan ko ang dalawang ito na maglaro at mag-rides. Kaya naman habang nasa kotse pa lang kami pauwi ng bahay, tulog na sila. Mabuti na din ang ganito. Mamayang gabi, balak kong pumunta sa burol ni Liam. Alam kong halos lahat ng miyembro ng Villarama clan ay nagluluksa sa isa sa mga miyembro ng pamilya nila na pumanaw at pupunta ako para ipakita ang respeto ko at pakikiramay. Gusto kong isama si Elizabeth pero tsaka na lang siguro. Bata pa ang anak ko at nag-aalala ako na baka hindi niya pa maintindihan ang lahat lalo na at nasa gitna ng pagluluksa si Elias. Kat, sa iyo tatabi ngayong gabi sa pagtulog si Elizabeth ha? May pupuntahan ako mamaya, seryosong wika ko dito pagdating namin ng bahay. Tumango naman ito kaya nagmamdali na akong bumaba ng kotse. Dahil tulog si Baby Elizabeth, wala akong choice kundi ang kargahin ito patungo sa second floor ng bahay. Diretso sa kwarto ni Katrina.